Itinanggi ni Presidential son at Congressman Sandro Marcos na siyang nagsulong ng ika-4 na impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Pero hindi anya dapat magtaka kung siya ang unang pumirma sa reklamo dahil sa bigat na mga pahayag ng bise laban sa kanyang pamilya. Nakatutok si Ian Cruz. Ang pirma niya ang unang-una sa listahan ng mga mambabatas na sumuporta sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Pero sabi ni Presidential son at House Senior Deputy Majority Leader Sandro Marcos, katakataka pa raw ba yun? As to why I was the first one to sign, alangan naman kung sasabihin ng tao na gusto nilang huhukayin yung lolo mo at itapon yung katawan sa West Philippine Sea. Sasabihin niya gusto niyang patayin ang Pangulo at ang First Lady na ang aking magulang at gusto niyang patayin ang Speaker. Ba't naman nagugulat ang tao na pipirma ako dyan? These are statements that can't be taken lightly, especially from someone with such a high position. Nagtataka na nga ako kung bakit nagulat yung tao. Nauna nang sinabi ni Pangulong Marcos na humingi raw ng payo sa kanyang anak na mambabatas at ang kanya raw payo, gawin niya ang kanyang trabaho bilang mambabatas. Kaugnay naman sa paggiit ngayong araw ni Vice President Duterte na wala siyang binitawang assassination attempt laban sa Pangulo, First Lady at House Speaker. Sabi ni Congressman Marcos, I think we know the truth to that, so let's just leave it at that. Pumirma man siya sa 4th impeachment complaint, itinanggi niyang siya ang nagsulong nito. Katulad sa sinabi ng Pangulo, I think people give me too much credit. I was given the opportunity to sign, and I did sign, but I did not spearhead any movement or I did not try to convince anyone to sign. I think they did that on their own volition. Giit niya, walang naging kapalit ang pagpirma ng mga mambabatas sa impeachment complaint. Parte ko yan ng smear campaign nila to discredit the movement. You can't blame them eh. Alam naman natin kung sino amo nila. But no, there was nothing offered in exchange for the signatures. I was there in the room. Pinag-uusapan talaga ang articles of impeachment. And then people were given the choice to sign or not. But whether there was any exchange or any monetary offer or any sinasabi nila may akap or AKX na kapalit, walang ganun. Walang ganun na ibinigay. Kasunod naman ang pagsabi ng Senado na sa Hunyo pa nila mapagpapasyahan kung kailan magko-convene ang impeachment court, sabi ni Congressman Marcos. Well, that's their choice. Kung binabaliwala nila ang opinion ng 245 ng mambabatas at ang mga iba't ibang grupo na sa tingin nila kailangan may impeach ang VP, that's their choice. If they don't want to give it importance, then let them not give it importance. But given the numbers, to us, it's important. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz, Nakatutok, 24 Oras.